Mayong gabi mga kaigsuunan, mga kahigalaan o happy Sabat. Ani ana usab kita niining matag Friday night sa pagtuon sa ato ang lesson o ang tanan giimbitar sa pagtuon uban kanamo nga ato ning matun-an nga sa diin atong maaplikar usab sa atong kinabuhi. So welcome once again sa ato ang mga televiewers, labi na gyud sa ato ang territory sa Negros Oriental Siquijor Mission. Doon na po yung mga kaigsoon nato nga ni uban kanato sa pagtuon bisan pa sa sakop sa Central Philippine Union Conference o sa mga kaigsuonan nga diri sa Pilipinas sa gawas sa nasod nagapakig-uban usab kanato sa pagtuon. So welcome kamo tanan sa atong pagtuon karon nga gabi. Ang atong pagtuon karon nga gabi, doon na tay mga kauban diri si Kapaglaom Sir Saldi o si Kapaglaom Jipuni maga-discuss sa atong lesson karon nga sa diin ato ni saluhan o ato ning tabangan alang sa atong espirituhanon nga pagkaon. Sir Sald, unsa imong ika-welcome sa atong matag viewers nga pagkakaron? Ako gina-welcome tanan. Labi na ang kanunay nga nagasubaybay sa ato ang programa diri sa Hope Channel Negros Oriental and Siquijor Mission. Daghang kayo nga salamat mga kapaglaom, mga kaigsuonan sa inyohang suporta. Kauban usab sa ako ang family nga tuwa sila karon sa Leyte. Daghang salamat kayo sa support nga kanunay ilang ginahatag sa ako ug sa mga kaigsuonan diha sa Central Church sa Dumaguete. Daghang salamat sa inyong mga prayers og sa support nga inyohang nga ginahatag sa buhat sa Ginoo. Sir, okay. Greetings sa ako ang mga pamilya nga naa sa lahing lugar, naa sa Masbate ang akong ginikanan, naa sa Manila ang akong duha ka igsoon og sa duha po nako ka igsoon na sa Australia og ako sab gina-greet ang ako ang special someone pastor gikan sa Davao Digos no og sa iyahang family nga naapod sa Davao Oriental og most of all ako sab gina-greet ang District 8 nga gipadumalahan ni Sir Roldan og especially ang akong church nga na-assignan ang Tanhay Church akong iyaan og ang mga membro sulod sa Tanhay Church. Happy Sabat kaninyo, mayong gabi kanyang tanan dira og ako tamong ginagreet. Okay, so ato nang ipadayon ang atong pagtuon karon nga gabi sa ato ang lesson ug salamat sa mga greetings ug pagpang-invite sa ato ang lesson discussion karon nga buntag. So sa dili pa ta mo padayon sa ato ang lesson discussion, I would like to request Kapaglaom Sir Jipuni alang sa atong opening prayer. Okay. Magampo ta. Dalaygon nga Dios ninintaknaa sa kagabhion kami nagapasalamat Ginoo sa imong kaayo kanamo sa tibok semana ug samtang kami magasalo-salo sa imong mga pulong hinaot nga imong balang espiritu Ginoo magakunsad tagsa-tagsa kanamo tabangan mi nimo Ginoo nga amo kining masabtan ug amo usab kini ma-share dito sa uban uyon sa imong kabubuton kini among ginapangayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so salamat sa opening prayer. O karon nga buntag o karon nga gabi ato man ning pagatun-an pagka Sabado sa buntag. Ang lesson nga ato ang tun-an karon nga semana ginauluhan practicing supreme loyalty to Christ. Dili lang ingon nga practicing kundi ato naman ning gi-practice pero dunay panahon nga wa nato na practice. So atong katong wa pa kasugod atong sugdan og ato gyung balansi-balansihon kon ang ato bagyong loyalty tua bagyod sa atong Dios. Either bata ta, ginikanan o mga masters o trabahante o gapatrabaho, ang ato bagyong loyalty ngadto gyud sa Ginoo kay sa ato lesson daghan nga mga pahimangno kanato nga sa mga eksperyensya nga nahitabo ilabi na gyud sa Episos no sa uban nga mga lugar dili sa pagkakaron pero naapon ni sa pagkakaron.
na basihan ang atong pagtuon tungod kay ilan ning gi-practice kining kakulangon sa atong loyalty gyud ngadto sa Ginoo. So practicing supreme loyalty. Akong basahon ang atong memory text diri makita sa Episo kapitulo 6 bersikulo 9 sa English nagiingon, "And masters, treat your slaves in the same way. Do not threaten them, since you know that he who is both their master and yours is in heaven, and there is no favoritism with him." So kining lesson ato ning saluhan o ato ning tabangan pinaagi sa ato ang mga discussion sa pagkakaron. Akong hangyoon unsay mga pangabri nga pagsabot ninyo kapag laom Jipon o kapag laom Saldi, kabahin aning atong introduction, practicing supreme loyalty to Christ, o nabase sa atong memory text nga diya sa Episo kapitulo 6 bersikulo 9. Kapag laom Jipon, pwede ka ka-share bisag maba lang makahatag pangabri sa ato ang introduction. Okay, so diri sa to ang lesson mga kaigsunan nga nagahisgot og practicing supreme loyalty to Christ. Isa sa ako agurong nakita pastor no sa to ang lesson ang kanibang mindset sa ilahang nga time, culture sa ilahang nga time nga kung asa nakita nato kay di ba pag open ra man ni kanibang word nga in the Lord. Later on ato makita gikan sa bata sa ginikanan sa master na jud ni in the Lord, always jud ni nila gina-quote to emphasize nga sa bisan unsa nga atong buhaton dapat atong hinumduman nga ato ning gibuhat alang sa Ginoo ug unsay makahimaya sa iyaha. Okay, thank you. So kapag laom Sir Sald. Okay. Daghang kayo nga salamat. Actually, mga kapaglaom no, ang ato ang lesson gitay ito lamang gud ang practice ng supreme loyalty to God. Para sa kuan nag-focus ni siya nga maging obedient gyud ta sa Ginoo. Kay usa na siya kapamaagi nga diha mailhan sa Ginoo kung unsa kita kaluyal sa pagsunod sa iyang kabubuton. Kay mao ra pud na siya ang way nga makahimo kita sa pagdedicate, makahimo kita sa pag-commit sa atong kaugalingong pinaagi sa pagsunod kung unsa ang angayan nga gusto ipasunod sa Ginoo. That's why kining practicing supreme loyalty to Christ usa ni siya kapamagi nga ginatudloan kita based sa ato ang lesson kung unsaon nato nga maging loyal kita sa tanan sa atong pagkinabuhi sa matag adlaw. Okay, so salamat no sa pangabri nga mga pangununa sa ato lesson. Kay ang atong lesson dili lang kay ang mga Kristohanon usa mooray gihatagan og advice niini. Dalahig ni tanan. Tungod kay ang tanan nga mga tao gi-ofiran sa Ginoo og kaluwasan. Gi-ofiran sa Ginoo og kaluwasan. Gani doon ako'y napupo sa ato lesson karon nga semana nga medyo sintro gyud sa atong pagtuon nga ang purpose sa Ginoo either slaves maka, masters maka, mga bata o unsa man nga kini nga klase sa mga tao ma-adapt into being children of God. Adoption, no? Unya kung do na may mga problema sa mga tao nga nalayo niini, ang purpose niini nga ma-redeem nato sila. So usa sa mga themes sa ato ang lesson is adoption, redemption, dason mahimong fellow citizens nato, no? O mahimo silang members of the households of God. So dit kini nga mga tema mo ni gusto i-drive sa Ginoo kanato sa tanan nga mga tao ninyo ta kay ganahan sila nga ang Ginoo makaangkon usab kaluwasan being iyang target nga pagaluwason o balikan ninyo ta. Now, dirita sa Sunday, dunay specific advice og nasintro gini sa mga kabataan, no? Ngadto sa mga kabataan. So, kapag laom Saldi, unsay imong ikasulti kabahin ning unsay mga advice ngadto sa atong mga kabataan? Advice to children. Okay, so salamat kayo. Actually, mga kapaglaom no, ang ato ang lesson gitay ito lamang gud ang practice ng supreme loyalty to God. Para sa kuan nag-focus ni siya nga maging obedient gyud ta sa Ginoo. Kay usa na siya kapamaagi nga diha mailhan sa Ginoo kung unsa kita kaluyal sa pagsunod sa iyang kabubuton. Kay mao ra pud na siya ang way nga makahimo kita sa pagdedicate, makahimo kita sa pag-commit sa atong kaugalingong pinaagi sa pagsunod sa Ginoo.
Okay, daghang kayo nga salamat pastor no sa usa ka pangutana. By the way mga igsoom, ang ato ang lesson sa Sunday naghisgot ni siya mahitungod sa advice to children, meaning nag-focus siya sa mga kabataan. It is more challenging especially sa mga ginikanan kay ngano kay ang usa man gud diri nga challenge sa mga parents kung unsaon ang mga bata nga magtubo sila sa matag adlaw nga naa sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. So more on challenging siya sa mga ginikanan, pero based sa ato ang lesson sa Ephesians chapter 6 verse 1 nagmention nga children obey your parents for this is right. Ngano nga ang Ginoo gigamit si Apostle Paul nga mingsulat siya nga ang mga anak gikinahanglan nga muubigyod sa ginikanan. Kay maura pud ni siya ang usa ka command nga sa katapusan naay saad ang gihatag ang Ginoo nga mohalawig ang kinabuhi sa mga bata. Gani diri sa ato ang lesson, possible sa ako ang pagtuon naghisgot ni si Apostle Paul sa panahon nga siya mingsulti ani murag nagi-address niya ni sa usa ka congregation dito sa Ephesus. Unya possible siguro tungod kay nakita niya kung unsa gyud ang gikinahanglan sa church dito sa Ephesus, and Paul he was appealing sa mga bata nga sa panahon nga naa sila sa pagsimba, it should be nga i-involve yun sila sa mga services. Kay ngano? Kay ang pag-train sa bata di ay nga makahimo sila sa pagsunod. Usa ni siya kapamaagi nga maka-ministry kita sa ilaha tungod kay matud pa pastor sa imuha nga gisulti kanina nga usapod ni sila sa mga citizenship sa langit. So meaning gikinahanglang gyud sa mga ginikanan to ministry sa ilahang nga mga bata nga magtubog yun ni sila nga naa sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Okay, so thank you kayo no sa paghatag nato og pagpasabot ilabi ni gyud sa mga pieces of advice ngadto sa mga children. Actually, kung moingon kag children, wala ni age nga gibasihan. Once nga naa pa kay ginikanan children pagi ka, di ba? Sa ato lesson, kung daw na patay ginikanan, mga kabataan kita. So, dili ni kaingon mo ingon ta nga gulang naman ko. Bisag napay atong ginikanan gulang naman ko, na naman ko kahibalo, pero out of respect sa atong mga ginikanan as advice sa Biblia nga ato yung respetahan kay ato man ang mga ginikanan, no? Ato man ang mga ginikanan. Kapag laom Jipon, basig doon na kay mga ikadugang pod sa ato lesson. Okay, so in addition mga kaigsunan, mga kapaglaom sa ato ang lesson, giingon diri nga the obey ni Paul sumala pa is not absolute. Nganong dili absolute kay kung ato tan-awon tong verse, ang giingon man gud through in the Lord. Meaning kung gisugo ka sa imong ginikanan, nya kana nga pagsugo dili mayo, hibalo ka nga dili mayo. Dili na nimo padayonon. Kay hibalo man ka nga dili mahimuot ang Ginoo. I would like to share, Pastor, like an example, illustration dito nahitabo sa Masbati based sa testimony sa maong anak og sa iyang amahan. Nga ang iyang amahan, tungod kay siya ra may Adventista ang anak, ang bata, 10 anyos ato nga time. Gusto sa amahan nga og musimba siya kutubra buntag pagkahapon mo uli na kay palabahon, unsa pa na kay dili gud Adventist ang iyang ginikanan. Pero natingala ang amahan, Pastor, nga bisan unsaon niya ingon nga dili na siya pasimbahon, pero musimba gyapon. So, pero despite niya na ang bata wala ang iyang respeto. Kay every time makasab-an siya di man siya mutubag-tubag. Very good. Oh. Pero kay balo mo unsay outcome niya na, Pastor, sa pagtuman sa bata sa iyang amahan. After 4 years nga ka-experience siya to, ang tibuok niyang pamilya na-convert. Wow. Tungod kay nirespeto siya sa iyang ginikanan. Pero, kung ang katong bata, nagtubag-tubag pa to siyang ginikanan, madala ba ka to niya iyang ginikanan? Dili po guro, Pastor. No? So, nakita nakakita ko bag wisdom sa giingon ni Pablo, nga tumano ninyo ang inyong ginikanan
but not absolute. Kay if it is not the will of the Lord, if possible, ato yun ang likayan. Yet, ang ato dapat respect sa atong ginikanan, magpabilin jud. Wow, so nindot kayo, no? Ang muna'y giingon sa libro ni Ellen G. White, kanang nakita sa Adventist Home, page 293. Nagaingon ri, when the commands of parents contradict the requirements of Christ, then, painful though it may be, they must obey God and trust the consequence with Him. So, mutuman mata kuno sa ginikanan, no? Pero kung supak na sa kabubuton sa Ginoo, atog yung palabuan ang pagtuo sa Ginoo. Amen. In kaso og unsay mahitabo kay na manginay mahitabo, no? In kaso nituog gyud sa Ginoo, unsay mahitabo ana tungod sa iyang pagtuo sa Ginoo, itugyan lang kuno nato as Ginoo. Iya na tanan sa Ginoo. So, mo na tong giingon mo no nga dili absolute kay basig contradict pod sa kabubuton sa Ginoo, pero ato gyung hatagan og taas og respect ang Ginoo. Bahala kung say mahitabo. Iya na sa Ginoo ang tanan nga himuon unsay maayo kung unsa magay mahitabo sa atong kinabuhi. Mauguro na pastor ba naka-realize pod ko pastor, no? Mauguro ang kana bitawng mga bata dili kana bang wala ginasuportaan sa ginikanan kay basin ba og na sa simbahan buutan sila pero og naa sa balay basi biya og dili masugo. Kanang inana ba? So akong na-realize dako kayo og impact kung ang mga kabataan nagasunod sa ginikanan. Kay kung nakita sa ginikanan nga ikaayo ni sa mga bata, maabot na yung panahon nga ila ra na itugot. Pero og kuan gani, example, maayo rata nata simbahan pero og nasa balay wala tay ginabuhat, murag ang ginikanan mingon niya, sige kag simba wa maghapon ka na usab, wala mangyapon kay respeto, sige ra mangyapon kag katuog dira. So lahi siya og influence mo nang giingon nga ang nakanindot manggod ani kay balo mo ka nga imong gituman ang kabubuton sa Ginoo, kay balo ka nga kung unsay consequence ang Ginoo nay bahala nimo. Mao ni nakanindot ani. No? So meaning to say di ra ka mabalaka. Muna gitawag sa Roma 8:28, all things work together for good to those who love God. the Lord, no? So Sir Sal, napaka ikadugan? Regarding po sa ato ang lesson this Sunday, I think it is one of God's design nga ang bata kung mahimo gyud unta mahimo nga masinulondon sa ginikanan sama sa pagsunod pod kun unsa ang will sa Ginoo. So meaning ang ingon bitaw nimo kanina ba para sa ako ang usa nga mga butang nga ako nga nakita, it should be nga ma-maintain bitaw ang good nga relasyon sa sulod sa panimalay para nga both sa parents og sa mga anak naay sila nindot nga communication, nindot nga relasyon sa matag usa, bisan tuwa sila sa balay, bisan tuwa sila sa church, kay nindot ang ilaha nga relasyon. I think mo work gyud na siya vice versa, pastor. Okay, so salamat. Dito po kayo nga punto, no? Kay once nga matinumanon ka sa Ginoo, once nga matinumanon po ka sa imong pamilya ginikanan, murag malisir ang problema sa mga magsuon, no? Malisir ang mga problema sa magsuon. Basta naa ang pagkamatinumanon sa ginikanan, naa ang pagkamatinumanon sa Ginoo, posible ang pamilya nindot po kayo, no? So salamat ni ana. Okay, so natay nakuha kung di magaling kumpleto pero eksakto na tingali ang mga panambagon alang sa atong mga kabataan. Now, let's proceed sa ato ang mga ginikanan. Doon na po'y advice, not only sa atong mga kabataan, kundi usab sa ato ang mga ginikanan, no? So, kata, napamatay mga ginikanan. Adto po nila, niya kita ginikanan po ta, talambagan po ta. So, ari na po ta magsugod ni Sir Salde, no? Sir Salde. Okay. Sa ato ang lesson diri sa Monday, advice gyud ni sa mga ginikanan.
So para sa mga ginikanan siguro makarelate mo kung unsa nga klase nga environment nga naa sa atoa nga panimalay kay based sa atoa nga pagtuong karon nagingon nga fathers provoke not your children to anger lest they be discouraged. So gamater gyud siya sa klase nga pagdisiplina kung unsa nga klase nga kuan nga punishment ang i-provide nato sa mga anak. Actually, pastor, makarelate yun ko, ane. Tun kay na ako'y duha kabuok nga anak. Based sa ako ang experience, sa diha nga gitagaan mi sa Ginoo og duha kabuok nga anak, wala gyud na ko masutag gyud ang sakto nga pagdisiplina sa mga bata. Kay once nga na ako'y makita nga sayop, dali ko masuko. Unya, usahay, naagyud ko experience nga nakahimog yun ko pagbunal sa ako ang anak in which sayop di ay siya pero sa diha nga mingbasa ko sa writings ni Ellen G. White sa Child Guidance bisan sa book niya nga Adventism hinay-hinay ako nakita nga ay ingani di ang pagdisiplina sa bata nga kini siyang sa Ephesians chapter 6 verse 4 naghisgot man gud ni siya nga do not provoke your children to anger in which kuan ni siya negative command ni siya para sa mga amahan. Unya kung ato pud padayon ng pagbasa mingingon bring them up in the discipline and instructions of the Lord. Meaning kung mo disiplina kiday kita, ang ato nga pagdisiplina dili nga mopahilayo ang bata sa will sa Ginoo kung dili madalag yun di ay nato ngadto sa Ginoo in which gikinahanglan dire ang ingon pa nga sa pagdisiplina we are the father or the parents representing the character of God sa pagdisiplina in which murag usa ni siya ka challenge sa mga ginikanan kung unsahon nato nga sa panahon nga madisiplina ta sa ato nga mga anak mo represent ang kinaiyahan sa Ginoo sa atoa. So by that gikinahanglan siguro na ang to nga maging soft words ta maging kind, loving manner sa tanan nga panahon o labaw sa nga tanan pagdisiplina nga madala ang mga bata sa kabubuton sa Ginoo. Wow, thank you so much no sa mga pieces of advice gikan sa ato lesson nga atong na-share karon nga gabi alang sa atong mga ginikanan. Kapag laom pon imo na puning ideya bisan tuod og muna isakto nimo kay wa pa magkay anak imong advice nimo ginikanan okay o sahay basig moabot ang panahon nga do naman kay special nga gi-greet ka ganiha moabot nga panahon nga mahimo po kag parents o aning nahimo ng parents makarelate usab kapag laom Sir Sal nakarelate usab ka sa imong pagkaginikanan nga nahimo pud usahay ang mga buta nga dili bagay nga himuon at least listen pud nato tanan. Bitaw. Okay? Before ko mo share pastor na nahimuot lang ko sa gi-share ba ni Pastor Saldi no related sa about sa parents to children which is in fact isa sa mga advices gani nga kung mamunal ka or mukuan ka kanang dili ka suko. Pero lisod man kayo ibunal nga di ka suko. Kay wa may sakit, di ba? Kung mamunal ka nga murabag nawala na imong gana pud ba. But actually biya sa ako apod nga pagdako no, mas mo prefer po kog bunal kay ngano man mas maka-remember ko sa giingon ni mama kung nabunalan ko kaysa istorya. Kung istorya man gud pwede pag istorya pag human wala na dayon. Pero ug bunal gani makibalo ko sayop jud to siya kay gibunalan gud ko, no? Sakit-sakit pud biya. So makainomdom ko but anyway, ingon pa sila ang mga bata nam gunay lahi daw na ay uban nga istoryaan lang makasabot na dayon na ay uban nga kailangan pabunalan para makasabot. But ang giingon diri sa tong lesson mga kapaglaom o kuyog sa tong mga pastor na ako'y ganahan diri nga basahon pastor no giingon diri nga treat your children as if they belong to the Lord. Kani nga word nga treat them as they belong to the Lord. Mao na akong giingon sa inyo nga ang kanibang in the Lord, to the Lord, of the Lord. Grabe ka significant sa ato ang lesson nga sige pahinumdum ba nga in anything nga atong buhaton kay usahay man gud
atong hinumduman ang context diri sa ilaha nga time naay rights ang ang amahan nga mubunal hangtod mamatay pa ang anak. Dili pa na bawal sa ilaha nga time. Pwede kayo na. That's why gisulat kini ni Pablo nga you must treat them isip usa sa if they belong to the Lord, no? Nga ang mga kabataan they are belong to the Lord. So meaning kana bitaw mo adto tag simbahan nya usahay kanang ang atong paglakaw nato saba kayo usay moingon ta nga ayaw kalimutan na aka sa simbahan sa Ginoo. Moingon din ang mga kabataan ay uuno na ako simbahan sa Ginoo. Mag-worship ta saba kayo ayaw mo kalimot nga nanawag ta sa presensya sa Ginoo because there's something in the Lord, no? That's why diri gipahinumduman ta nga isa sa mga advices sa atong mga ginikanan sama sa giingon ni Pastor Salde na we must also remember nga if we will treat them that they are belong to the Lord. So mura lang na siya principle pastor ba kana ba moingon nga unsa may dagan ba kay tag rules ug unsa to ang mga do ug don'ts na sila ginatawag nga kanang WWJD, what would Jesus do? So mao ra gyapon ni. So sa panahon nga ato silang disiplinahon, sa panahon nga ato silang sultian, ato sila i-train, ang pangutana, unsaon man nimo pag-train sila thinking nga they are also belong to the Lord. So diri pala nga text pastor nagpakita na pud nga naay ginatawag nato nga pantay-pantay ba? Dili siya pabor-pabor, no? Kay maskin mga kabataan, mga tigulang, mga ginikanan, kita tanan, we are belong to the Lord. Okay, so salamat kayo, no? At least na kuha pagyud nato dugang kung unsay angay nato itudlo nato nga mga ginikanan usab po sa atong mga ginikanan. Kanang magdisiplina ta sa atong mga bata, una-unao nato sila nga sila po na kinahanglan og kaluwasan nga sa atong pagdisiplina dili ingon nga mo rebilde, dili mulayas, Yes. dili noon magmaoy nga mahimo noon silang problema sa katilingban, no? Dunay mga eksperyensya ni ana nga tungod kay ang among ginikanan ani gipasagdaan mi giingon ani mi nahimo mi ingon ani og nahimo noong napriso og wa na nooy kaluwasan sa ilang kinabuhi. Hinumduman nato nga sila usa sa mga treasures sa heaven. So kanang mo disiplina ka, either latoson nimo or kusion nimo o sa pinagis sinultihan kanang dili sila maka-create og hatred. Dili sila makahimo og di maayo nga mga butang apan makahinumdom sila nga gihigugma sila sa ilang ginikanan nga maoy maghatod kanila og magagiya kanila sa pagpaabot sa atong Ginoo, no? Dunay ako tuwason ring mga statement diri nga niingon diri basa naman ni Sir Saldi kaganiha ang pirmiro. Ikadua, be pleasant in the home. Restrain every word that would arouse unholy temper. Fathers, provoke not your children to wrath is a divine injunction, no? Another quotation, no license is given in God's word for parental severity or oppression or for filial disobedience. The law of God in home life in the government of nations flow from a heart of infinite love. Wow. So ato ning ipakita ngadtong sa mga atong mga ginikanan o sa atong mga kabataan how we deal sa atong mga kabataan kita nga mga ginikanan, no? Kay sila usab membro usab sa gistaaran sa gingarian sa Ginoo. Ari na punta sa Martes, Slavery in Paul's Day. Atong ihatag ang explanation unsay bot pasabot ni Sir Jipon. Okay, so sa to ang Martes, no? Martes na ta. Slavery in Paul's Day, ato ang hinumduman mga kaigsunan ang kapaglaom ang konteksto niini. Ang konteksto ani pagsulat ni Pablo, he is actually talking about slaves o master slaves sulod sa simbahan. Kay basi magud ilang huna-huna nga aktivista si Paul. Just like Jesus nga during that time pwede gyud tumingon si Jesus nga ayaw mo pagkuan ana
Pero wala niya gigamit ang kanang military arm or activist para isulong ang iyahang gusto ni Kristo. Mao po na si Paul. No, si Paul, wala po siya nagrally-rally dito para iyang isulong ang kaning sa slavery. But akong nakita nga isa ka pinakanindot diri pastor og mga kapaglaom kay si Pablo iya gisugod sulod sa simbahan sa iyang church. Kay nakita niya nga dili lang ang komunidad ang nagpractice niini mismo sa sulod sa simbahan. So sa time ni Pablo, nakita niya nga maski nagsimba sila, basi na ay kana bang ilahi ang mga galingkod nga mga masters, lahi pud gurog lingkuranan ang mga slaves. Kana bang mayngon sila nga ang mga agalon nga mga Adventista nasa atubangan, ang mga helper mga kuan na pud sa luyo. Nya pag abot sa simbahan, no, walay kanang dili same og treatment, lahi-lahi og treatment. So maora gyapon ni sa time nilang Pablo. Busa pagsulat ni Pablo about sa slavery nga makita nato sa Ephesians chapter 6, iyang gipasantop sa mga kaigsuonan, sa mga congregation niya nga whether they are slaves or they are master slave, iyang gipasantop og unsa gayud ang gusto sa Ginoo. Wala siya niingon dayon nga. In fact, sa tuang lesson, giingon pa diri, daghan daw mga Bible critics nga, ni kuan nga, ano man ni si Pablo nga, nakapamalandong po, ako nga, wala lang niingon ba nga, oy, bawal na ang slavery, kay evil kuan dyan na siya, ato nang undangon. Wala. But, ang iyang gibuhat niya, no, kay nahisgutan man gud diri nga there are things nga usay nahimo kang slaves, tungod sa imuhang murag kung kuan pa naa kay pagpili ba pwede ka unta dili mas slaves kung wala lang unta ka sigig pangutang dili unta ka mahimong bayad sa utang, no, pwede ra unta malikayan. Pero ang problem niini mao ni na may mga panahon usab kung asa wala tay choice. Example kung atong ginikanan na dira kailangan dako siya utang, gihatag ka na niya as bayad as slave, no. So, kana siya, wala naman kay mabuhat niya na, no? So, diri nakita ni Pablo ang kana nga mga circumstances nga nahimo siya og hinungdan mga kapaglaom nga maskin sulod sa iglesia na ay slavery, na ay kaning during manggod ani nga time atong hinumduman, karon gani pastor na akong na-realize ang mga helper, mga katabang daghan kayo rights, no? Mayingon na kag-rights, dapat na sila day off, unsa pa na. Halos mura na po sila, ang amo na ang mag-ugtas tungod sa kadaghan nila rights. Di ba? Sa una, wala jud sila rights, wala jud sila katungod. So, kung ato pamalandungan sa time nilang Pablo, no, nakita nato ang kanabang need jud nga dapat usbon sulod sa iglesia, pero dili nang pag-usab nga diretso, kundi gikan sa ilang personal nga relasyon sa Ginoo. Okay, so salamat kayo, no? Ang paghatag background panahon ni San Pablo about slavery, no? O gi-advisean ang matag usa kanato nga usahay nining kalibutan na affected pa ta tungod sa dili lang diri sa Pilipinas kundi sa lain nga mga nations, bisan pa naa sa mga Christians dapat tingali ga practice ni ining slavery nga traditionally nga nahitabo sa una nga mga panahon. So, Sir Sald, unsay imong ikadugang? Regarding sa ato ang mga kapaglaom nga lesson sa Tuesday about slavery in Paul's days, naghisgot man gud ni Siyas. Una, ang background regarding sa Greeks o sa Roman, possible nga nagmix siguro ni sila pastor, no? Ang usa sa mga tradition nga common or prominent good siguro sa time ni Apostle Paul sa tidto siya sa Ephesus ang slavery. So siguro tungod sa background nga mao gyud na sa ilaha, so one thing nga naganahan nako diri sa ato ang lesson based sa gisulti ni kapaglaom Sir Novalno nga ang hatag og advice ni Apostle Paul gibis niya sa ginatawag nga pastoral strategic way. Wala niya gi-condemn ang tawo. Instead,
gipahilo na gyud niya og nindot nga pagsulti, possible sa sulod gyud ni siya sa church mismo sa Ephesus. Unya sa ako nga nakita, ingon pa diri sa ato ang lessons, the slaves must see themselves as slave of Christ, just as Paul saw himself. Unya, nag-ingon pa diri, gikinahanglan pod nga ang slave naagyod siya sa pagkamatinumanon sa iyahang nga master. Disimpod sa responsibilidad sa master sa iyaha. So, in that way, na ay mga restrictions, unya, kung unsa pod ang gusto sa mga master, sila ang masunod. Kaya wala mangyod rights ang mga slave sa time ni Apostle Paul. Pero ang usa sa mga butang dire nga gipasantop ni Apostle Paul, either you are a slave or either you are a master, we are the same in the sight of God. Wow. So nindot kay no. Gani ang advice dire sa ato kung basahon nimo ang teksto na iyon, do it not for your master but for the Lord. Usahay kata ang mga slaves, maayo rata kaayo kung magtan-aw ang mga atong masters, ang ato ang mga amo, maayo rata kaayo kung naglili na ayo kay ta, pero wala gani naglili na putay mga dili maayong binuhatan. Pero ingon dire sa ato lesson, do it not for your master only but for the Lord, no? But for the Amen, Lord. amen. Oh, so do na poy usa ka pinulungan sa do na quotation nga dire nagaingon, no? Ingon siya, it is beautiful to die instead of being degraded as a slave. Grabe ni nga mga experience sa una nga mga panahon, no? Bugat niya siya. Mapay mamatay. Oh. Mapay mamatay nung kang imo kung ulipon nga ingon ani ko ninyo pagtreat. Lisod gyud kayo. Lisod gyud kayo ang sitwasyon sa una nga mga panahon mo na nga lipay tang naasan Pablo nga nag-advise niini nga mga tawhana. Ug og tungod po ni San Pablo, lipay po tang kita gigiyahan sa pagkakaron nga whether we are slave nga mo-work sa atong master, not only sa atong human master but also to work with our heavenly master. Amen. Oh, kita usab nga mga naay mga tao ato pong huna-hunaon nga in the feet of Jesus we are equal. We Amen, are amen. equal. Okay? So ug wa na mo idugang proceed ta sa Wednesday. Okay. Ato na pong hangyoon si Sir Sal sa Slaves of Christ. Slaves of Christ. Unsay may buot pasabot ani Slaves of Christ? Okay, mga kapaglaom, niya kita sa ato nga Wednesday nga lesson is Slaves of Christ. By the way, kung ato lantawon og basahon nato ang Bible sa Ephesians chapter 6 verses 5 to 8, klaro kaayo diha nga gihisgotan ni Apostle Paul nga gikinahanglan ang slaves muobigyod siya sa earthly master with respect pa na siya. Unya sa iyaha nga pag-ubi dapat makita pod ang ginatawag nga fair, sincerity sa iyaha nga pagserbisyo while nga nag-ubi siya sa iyaha nga master. Siguro sa usa sa mga reason nganong nga gikinahanglan ni siya buhaton sa usa ka slave, it is because naa siya master. Meaning ang authority, ang power kung unsa ang gusto sa iyaha nga master gikinahanglan niya nga sundon. Possible basin siguro para nga modugay siya sa iyaha nga pag-work. Pero one thing nga nakahatag og trigger sa ako kay ang background di ay dire, once nga you are a slave, automatic di ay nga mostly sa imuha nga member sa family considered po di ay nga slaves. Pero kung ato gyud ni sutaon ang ato ang lesson, it give us a motivation nga both sa master o sa slave, it should be nga mo-work ta di ay sa Ginoo nga naa ang ginatawag nga with fair sincerity of heart, and above all gibuhat nato ni siya tungod kay we are also a slave in the sight of Jesus Christ. Tungod kay usa kita ka makasasala. So meaning gikinahanglan gyud nang nato mga kapaglaom based sa ato ang lesson nga as we serve God because we are the slave, gikinahanglan nato
ang ginatawag nga commitment, ang genuineness sa ato ang nga trabaho, dili lang sa trabaho kung dili kauban pod ang ato ang nga relasyon sa Ginoo nga makita gyud nga naa kita sa pagka matinumanon, Pastor. Okay, so salamat kayo. Kapag laom phone. Okay, so nindot kayo ang imong input, Pastor Saldino. So tinuod jud to siya nga we must be kung kita gani nabutang ni ana nga part, dapat jud ta we are doing it mura ba og atong gibuhat na para kang Kristo. Para ba sa example dira nga si Joseph, no? Kato si Joseph nga kay balo man siya nga wala jud siya choice, pero iyang giserve ang iyahang master nga si Potiphar heartily, sincere, despite sa kato mga circumstances nga nahitabo niya. Ang result, nahimo siya, gigamit siya sa Ginoo, kay wala man siya nagbagulbol atong pagkuan. Gigamit siya sa Ginoo nga way out sa Israel nga ma-save during atong famine. But more than that, Pastor, na ako'y na-realize ron sa to ang lesson nga sa kani nga time nilang Pablo, kung mag-ingon ka og master, katungod sa master either mohatag siya reward or di, na sa iha. Kung matimingan ka og ang imong master nimo maayo, well good kay siguro atagan kaniya og kung sa tuwa pa diri PhilHealth, no? Hatagan kag niyag benepisyo. Pero kung ang imong master during that time, grabe ka salbahis, murag mao tong giingon nimo pastor nga murag mo prefer na lang ka nga mamatay kaysa mahimong slave. But ang nakanindot niini, akong nakita ba, kay nagahisgot man og slaves of Christ, kung kita manggod na anak kang Kristo, ang ato ang category is actually slaves on Christ, no? Kung asa, kung unsa to'y gusto sa Ginoo mo to atong tumanon. Ang nakanindot lang niini kay grabe yung benepisyo ang gihatag ang Ginoo sa to, protection, kaluwasan, langit, korona, mga New Jerusalem ug unsa pa na dira, walay lain, no, nga master nga atong nahibaw-an nga parehas ka kung sa kuan pa kana bang makatiming ta ko kanang master nga kanang sana kanang kusog kaayo mo giver. Oh, giver. Walay laing master nga parehas ka giver niini kang Kristo. That's why nakita nako on the other side nga kung kita mahimong slave ni Kristo, nya nakabantay ra ba ko pastor, kalabanan gani sa master og slave relationship. Ang gusto sa master kung unsa ray makaayo sa iya, balag di kaayo sa slave. Pero kang Kristo, ang gusto ni Kristo makabenepisyo ta. Sama ni anang ato na lang i-example. Dili ta mukaon og mga pagkaon nga iyang gibawal. Kay nakaibalo si Kristo og sige ta kaon na magsakit ta. So kita'y nakabenepisyo, no? So nakita nako nga ang kaning slaves of Christ, aside sa we are doing our might sa to ang earthly master, ug mahimo tang matinud-anon sa to ang earthly master, we have also or we could receive also reward from our great master nga naa sa langit. Okay, so thank you. May ikadugang kapaglaom sad. Wala na, Pastor. Okay, so atong una-unaom nga slave sa tao o free kadang mga amo gakinahanglan kita gihapon og reward gikan sa Ginoo. Patas sa ta reward. No, way siguro mas dako pa iyang reward kaysa amo niya. Sa atubangan sa Ginoo kuan man gyud patas ta og reward. Amen. Basta naata sa Ginoo while naata diri sa ninyo ta. So slaves of Christ, no? Kita tanan walay amo disyuta, walay sulugoon, walay bata, walay amahan, kita tanan na atubang sa Ginoo patas, no? Patas. So alang kanato doon na may mga panahon nga kita doon ay mga tao, no? Ato nang tun-an nga dili ta makapanglupig ngadto sa ilaha. Atong tun-an nga ang ato ang pagkaamo, ang atong pagkaanak, atong pagkaamahan naghatod gyud niining mga tawhana sa pagbakwi gikan sa pagpakasala, naghatod kanila nga mahimo silang katawhan sa Ginoo ug maghatod kanila nga maridi sa ikaduha nga pagbalik sa Ginoo. So proceed ta sa ato ang Huwebes. Dunay lain diri nga masters who are slaves. Wow. Masters
who are slaves. Naapoy mga master nga mahimo pong ulipon atong ihatag ang unang pag-discuss ni Kapaglaom Jipon. Okay, so diri mga kapaglaom sa tuang masters who are slaves is actually gahisgot kini siya sa ginatawag nato nga masters slave. Pero nganong nahimo mo siyang masters who are slaves because sumala pa ni pastor nga naay mga diri sa yuta posible nga master ta, no? Master ta, posible. Pero alang sa Ginoo, whether naatay sakop or kita tanan parehas ra. So mao nang gitawag nga masters who are slaves. So gipasanto po diri nga ang relationship between slave and slave master. Nabitaw kina mga circumstances, pastor, mga kapaglaom nga kanang posible nga karon naa kay boy pero wala dama after 20 years mas dato pa nimo. Mas daghan pa og boy sa imo mo ana ka sa una mga tig-alsa ra man to nako. Karon ang iyang sakyanan mas nindot pa man sa ko to the point nga ang kuyaw ana og ikaw na mga apply dito kaning nabitaw tay pinagsamahan. Pwede ba nga mga apply ko sa imong company? So pwede na siya, which is actually in reality mao jud na ang nagakahitabo nga maskin pa og master ta sa pagkakaron, no? Naatay mga sakop pero alang sa Ginoo kitang tanan iyahatang actually bati maning word nga slaves, no? Pero anak na lang, no? Adopted katong imong term pastor nga adopted. So kitang tanan parehas ra jud ta sa mata sa Ginoo. Kay usay man gud na mo ingon nga unfair kayong treatment sa mua kay salig kay pobre mi. Salig kay kanang wala may bahin sa church, inana lang ang ilang pagtan-aw. Pero alang sa Ginoo, parehas rata. No, sa tawo ra na nga panguna-una nga dili ta parehas, no? Pero alang sa Ginoo, parehas rata nga gipakamatyan niya. Okay, napakay ka sumpay, Okay. Sir Sal. Additional insight regarding sa to ang lesson sa Thursday. Ngano nga naghisgot man gud siya nga master who are slaves. Based sa ato ang pagtuong karon, naghisgot manggod kita og masters. Possible nga naay gyud mga masters diri sa kalibutan sa earthly, in which kini nga mga masters kung naa sila'y mga slaves, mostly kung unsa ang ilaha nga i-impose, kung unsa ang ila nga gusto nga ipatrabaho, normal nga mosunod gyud ang ilaha nga mga gisakupan. Like for example, gi-mention diri about sa extreme labor, sa starvation, sa shackles, daghan nga klase. Pero naay duha diri ka mga points nga gihatag ni Apostle Paul or sa ato ang lessons nga number 1 nga nag-ingon nga knowing that he who is both their master and your is in heaven. So both ang masters o ang slaves same ra gyud di ay ni sila pastor sa tubangan sa Ginoo. And then the second is the heavenly master judge all without partiality. So ang master ato mahibaluan nga kung moabot ang paghukom di ay sa Ginoo, why di ay ni gipili either master ka or slave or ordinary ka, basta moabot ang paghukom sa Ginoo, kumbaga fair gyud ni siya. So mga Lahig tanan. so mga igsoom, mga kapaglaom, always gyud nato hinumduman ang ato ang lesson nga sa atubangan sa Ginoo walay masters, walay slave, kun unsa pa man nga klase tanang kita equal sa atubangan sa Ginoo. Why? Because we are redeemed by God, by Jesus Christ through His death on the cross. We are considered nga adoption ba? Tinuod gyud to pastor ang imong nga giingon nga we are adopted by God tungod kay gipakamatyan kita sa Kalbaryo sa cross. And sa tanan nga mga butang mao gyud ni ang ako nga ganaham, we are becoming the citizenship in heaven. Okay, so salamat kayo no sa ato lesson ining adlaw sa Thursday. Naghagit ka nato nga walaon na lamang nato ng pulo nga kita agalon, kita dato, datay sulugoon. Walaon nato na kung doon na manggaling ng mga ngalan pero ang application dili nato
sama sa mga naandan nato. Kay kini nga mga tao sama nato nagakinahanglan og kaluwasan. Nagakinahanglan og kaluwasan. All of us magaatubang sa paghukom inigbalik sa Ginoo. All of us atagan gihapon og reward nga gikan ra sa Ginoo. Og pinaagi niini nga pag-practice nato di sa church bisan sa komunidad ang atong mission sa pagpangdaog og kalag mahimong epektibo. Kay usahay ingnon beta nga oy balo-balo imbis nga naay nanrabaho sa ato wa nano himuon na noong kapangdulan nga di na sila modawat og Bible study. Di ba? Na may mga kaigsuuna na dito minanrabaho unya saon man namo marag wa manoon nila ang doktrina gikinabuhi. So wa pa gani na bautismo wa pa gani na Bible study backslide na. So dapat kita bitaw nga dunay mga tao challenge man kaning mga negosyante prangka nga pagkaistorya kita nga mga negosyante kita nga dunay mga tao kita nga mga amo dapat usa na ni sa mga pamaagi nga ma-share nato ang kamatuoran ngadto kanila kay wa magilaing purpose nga nung naata ni ninyo ta gitawag ta Israelites was called for ministry for mission. For mission. Wa gilaing toyo. Kita usab nga nagtuo nga mga spiritual Israelites ato po nang ikinabuhi ibutang sa una nga we are called for mission. So ang missionary nato dili lang kay pinaagi sa pagwali kundi pinaagi sa atong paggawi, panulti, pagtreat sa mga tao o sa uban pa nga mga paagi nga kini nga mga tao mahimo kang ilhanan, mahimo nga ang kinaiya ni Kristo na nimo og pinaagi nimo bisag di na nimo Bible studyhan mo ingon ang magpabautismo ko. Magpabautismo ko tungod sa ilang observation, tungod sa imong paggawi kay wa may laing tuyo sa Ginoo nganong gitambagan ta isip mga kabataan, mga ginikanan o mga employer ba diha wa gilaing tuyo ani kundi pag paila gyud sa mga katawhan nga ang Ginoo nagakinahanglan nga kita mga luwas. So, amen. Salamat Sir Sald, Sir Jipon sa atong contribution sa atong lesson karon. Medyo panapos nga kuan be, panapos nga mga pipila ka mga pulong alang sa ato ang lesson karon. Okay mga kapaglaom, ang ato ang lesson naghisgot ni siya may tungod sa supreme loyalty to Christ. Ato mahinumduman diri mga igsoon nga gikinahanglan gyud nato kung mahimo ang tibuok nato nga pamilya mahimo nga loyal sa pagpangalagad sa Ginoo. Para sa naay mga business, naay mga tawo, kung naay panahon nga masipyata, naay panahon nga dili maayo ang ato ang relasyon sa isig katawo, I think ang ato nga lesson pastor nagpahinumdum ni nga naay ginatawag nga reconciliation. Kay ngano, kay maora pod ni ang pamaagi nga mabalik ang nindot nga relasyon sa matag usa ug kung mahimo unta pastor no nga kana nga mga tawo nga ato gikuptan mahimo sila nga kandidato po sa langit sa panahon nga mobalik ang Ginoo. I think Amen. It is a challenge for us as a parents, as a member sa church, and also as a community nga ga-serve, hinaot nga mahimo kitang good influence. Dili lang sa sulod sa panimalay, dili lang sa sulod sa church, kung dili sa community. Okay. Sa nakakuan ko diri sa pagtapos nini, while ko gabas sa mga kapaglaom, nako isa ka na-realize nganong wala dayon niingon si Pablo nga undangan na ang slavery. Because nakita ni Pablo nga dili na maoday ang root sa maong evil ways. Iyang nakita, sumala pa diri he believed that by preaching the gospel of unity and love in Christ, ingon diri the evil institution of slavery would collapse by itself. It's true mga kapaglaom nga wala na kayo tay nakitaan diri karon nga mga slavery kay tungod daghan na kayo og human rights. Apan nasayod ko nga sa matag pamilya
nga gapaminaw niini naagyapoy usay nga atong kinaiyahan nga ang atong treatment sa atong isig kataw na ay impartiality, meaning na ay dili ta fair sa pagdeal sa mga tao, thinking that we are better than others. That's why ang akong mga pag-ampo, no, o ang akong nakatunan nga leksyon nga mao nga atong hinumduman that in the Lord, of the Lord, through the Lord, mga kaigsunan, ato nang himuon nga prinsipyo nga sa matag unsa nga atong pagabuhaton ug bisan kinsa nga atong paggamit, mabata, matigulang, ma-helper pa na, ma-doktor pa na, unsa ba na, we must remember the principle that we must treat them as if, not as if, but that they are belong to the Lord. Okay, so thank you so much no sa ato ang na-share ngadto sa katalingban sa pagkakaron o ginaot niya ang ato ang mga viewers, dunay mga napupo sa atong pagtuon karon o ato ning matabangan sa pag-apply sa atong kinabuhi og ma-share nato ngadto sa uban. Tingali ang panahon hamubo na og ato ning tapuson o kami magpasalamat diha kaninyo sa inyong makanunayon nga pag-support pinaagi sa inyong pag-share niining programa, pag-like, sa pag-subscribe o pag-send sa stars, no? Mas importante na pag-send sa stars sa ato ang programa aron usab nga magamit usab nato niining programa. So karon nga gabi ato ni tapuson pinaagi sa pag-ampo ni pagkapaglaom Salde. Okay, atong ito ko nga atong mga ulo, mag-ampo kita. Gracious Lord, Father God in heaven, thank you so much for being with us. Thank you so much for the knowledge and wisdom through your Holy Spirit. Nga ang among lesson sa marin nagbili ng pusong pinaagi sa imuhang nga tabang. Ikaw ang mag-aandam sa mga kaigsuonan, labi na ang pagdala sa mensahe karong adlaw nga balaan. Nga hinaot mahimo kami nga maayo nga influence, dili lang sa sulod sa panimalay, dili lang sa sulod sa iglesia, kung dili mauman usab sa community. Ikaw ang magapanalangin sa matag usa kanamo ug dawata kami Ginoo nga imong mga pinasaylo nga mga anak kining tanan among ginasalig ginatugyan tungod lamang sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesukristo. Amen. Okay, so sa dili pa day matapos, mugwa mi niini nga studio, gusto lang namo pasalamatan ang tanan nga ni tambong ug support niini nga program o gusto namo ipabalo nga ugma o kon Sabado, pizza Sabado? 9. Doon na tayo baptism as a culmination sa atong Australian Crusade, no? Pasalamatan nato ang grupo sa taga-Australian nga ni himo og krusada diri sa Negros Oriental Siquijor Mission og ugma pizza 9 mao ang culmination og doon na tayo mass baptism. Ato ni appeal sa pag-ampo. Okay. Og next Sabat na pod doon na po tayo gitawag nga third quarter harvest celebration, no? Harvest celebration ug doon na po yung mga kalag nga bautismuhan nato resulta sa atong hiniusa nga pag wali Bible study sa kada iglesia, kada district o sa uban nga mga lugar nga naghimo ini nga krusada. So ato ni pasalamatan og iampo ni ini nga tanan. Og in the absence sa ako kauban dire si Pastor Ildefonso Bakilabat, ang ato ang presidente sa Negros Oriental Siquijor Mission tungod kay nagwali siya dito sa District 7 sa area ni Sir Alan. Maong wala siya nato karuban karon. Si Pastor Giovanni to apo sa gihulngan nga area nagawali usab mao nang wala kauban kanato karon, pero lipay ta kay naa diri ang mga maabtikon usab namo nga kuyog magbubuhat nga ni support og ni replace in the absence sa ilang presensya. Busa sa ngalan sa Negros Oriental Siquijor Mission, ako di ay ang akong ngalan mao si Pastor Carmel Indio Og ako si Kapaglaom Salde Shentos. Kapaglaom Jeffrey Noval. Okay, daghang salamat og magkita na puta sunod nga mga panahon. God bless og happy Sabbath.